Hi, this is Nehemiah Sayuha. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito ay tinutuloy natin yung ating serye na ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At narito na po tayo sa chapter 22. At ang title natin sa araw na ito o yung video na atin pong mapapanood ay bibigyan po natin ng titulo, Let us listen to Paul's defense. Sa pagkakataon ito ay didepensahan ni Apostol Pablo yung kanyang sarili at atin pong pakinggan. Ang video po ay magsisimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito ay tutuloy lang natin ang ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 22. At bago natin puntahan itong chapter 22 ay sariwain po muna natin yung nakaraang video na ating pong napanood. Ito pong nandito po sa inyong screen na may title na Get Rid of Him. Ang sinasabihan po ditong Get Rid of Him ay si Apostol Pablo na kanilang binugbog at inagaw naman po ng mga sundalo. Ang istorya po ay nakarating na si Apostol Pablo sa Jerusalem. Sa kanyang pagdating sa Jerusalem ay sinalubong naman siya ng mainit na pagsalubong at pagtanggap ng mga apostol at ng matatanda sa iglesia, ng buong iglesia. Pero may suliranin. Sapagkat nabalitaan ng mga Hudyo na si Apostol Pablo raw ay nagtuturo sa mga Hudyo na nasa mga lugar ng mga hintil na humiwalay na raw kay Moses, wag nang tuliin yung kanilang mga anak at wag nang lumakad sa mga kaugalian na kanilang naging salit-saling sabi, yung kaugalian nila na itinuro raw ni Moses. So, yun yung akusasyon, yun yung fake news, yun yung masamang balita, maling balita na natanggap ng mga Hudyong ito laban kay Apostol Pablo. So, ang payo ng mga matatanda kay Apostol Pablo, ang payo ng mga apostol kay Apostol Pablo ay, sabi na, merong 4 raw na kalalakihan na magpapanata, isama na lang ni Pablo. Sumabay na si Pablo sa pagpapanata, sagutin yung gastusin itong mga taong ito para mapatunayan niya na siya ay lumalakad ng maayos na tumutupad ng kautusan. Patunayan na mali yung balitang kanilang natanggap. Sa panahon ito, ang tawag doon ay fake news. So, mali, fake yung kanyang nabalitaan at dapat ni Apostol Pablo na ito ay patunayan. Pero siyempre, nung nakarating na po siya sa templo at ginawa niya na po yung paglilinis, at bayaran yung kanyang gugulin sa paglilinis na ito, doon po sa may isang lugar na nakita siya ng isang tao na at sila ay nagsisigawan, dahil nakilala nila si Apostol Pablo. At sinabi nga, nagsigawan ang mga lalaki taga-Israel. Sabi, magtulungan niyo ako, pagtulungan natin ang taong ito. Ang taong ito ay nagtuturo sa lahat ng dako laban sa bayan. Sabi nila, itong si Apostol Pablo ay laban sa bayang Israel, ay laban sa kautusan at laban sa templo. So, 3 bagay yung inaakusa nila at idinagdag pa nila na si Apostol Pablo raw ay nagsama ng Grego sa loob ng templo. So, para mapanood nyo at maintindihan nyo ng malinaw ito, sana ay panoorin nyo po ang video ito na nasa inyong harapan. Sapagkat ito yung bago sa video ito ngayon na inyong mapapanood dito po sa chapter 22. Pero bago po tayo dumako doon sa chapter 22,
ituloy natin yung pagbasang naiwan nating mga talata dito po sa chapter 21. At ganito ang ating mababasa sa 37. No? Nung nagkakagulo na yung mga tao at binugbog nga si Apostol Pablo, inagaw naman si Apostol Pablo ng mga soldiers para maawat sila sa pagbubugbog kay Apostol Pablo. At ang commander naman ay nagtatanong nga, bakit nyo binubugbog ang taong ito? Pero hindi niya maintindihan, no? Sapagat galit na galit yung mga tao. Sinabi na lang na dalhin sa barracks. At ito sa 37, ganito po ating mababasa. As the soldiers were about to take Paul into the barracks, he asked the commander, "May I say something to you? Do you speak Greek?" He replied. So, nagsalita si Apostol Pablo sa Greek at tinatanong niya yung commander kung pwedeng magsalita ng ilang bagay sa kanya. So, nung marinig ng commander na siya nagsasalita ng Greek, tinanong niya, "Nagsasalita ka ng Greek? Siguro ikaw yung Egyptian na nanguna sa pag-aaklas. No? Siguro ikaw yun." Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi. No? Pero ito yung tanong ng commander sa kanya sa 38 ay ganito. "Aren't you the Egyptian who started a revolt and led 4,000 terrorists out into the wilderness some time ago?" Ikaw siguro ito. Pero siyempre, si Apostol Pablo, hindi naman siya yung Egyptian. Sinagot niya kung ano talaga siya. No? At yun ay mababasa natin dito po sa 39. Ganito ang ating mababasa. Paul answered, "I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no ordinary city. Now, please let me speak to the people." Sabi ni Apostol Pablo. So, verse 40, ganito ating mabasa. After receiving the commander's permission, no, pinayagan naman siya ng commander, Paul stood on the steps and motioned to the crowd. No? Kumuha siya ng atensyon. No? He motioned to the crowd. When they were all listened, he said to them in Aramaic. So, nung siya ay magpasimula magsalita, nung kausap niya yung commander, nagsalita siya ng Greek. No? Ngayon naman, nung magsasalita siya sa mga tao, nagsalita siya ng Aramaic. Sapagat yung kakausapin niya, yung mga pagpapaliwanagan niya ay nagsasalita ng Aramaic. So, magkakaintindihan sila. So, ganito yung pasimula ng pagpapaliwanag o pagdidepensa ni Apostol Pablo sa kanyang posisyon. Sa Acts chapter 22 verse 1 to 2. Ito na yung simula ng Acts 22. Sabi po ay ganito yung verse 1 and 2. "Brothers and fathers, listen now to my defense. When they heard him speak to them in Aramaic, they became very quiet." Nung marinig nila na, Aramaic sinasabi nito. Aramaic yung salita niya, pakinggan natin siya. Huwag kayo maingay para mapakinggan natin siya ng maayos. Okay, sa verse 3, ganito ang ating mabasa. Then Paul said, "I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today." So sabi ni Apostol Pablo, ako'y Hudyo at ipinanganak ako sa Tarsus ng Cilicia. Nag-aral ako sa paanan ni Gamaliel. No? Pag sinabing nag-aral ka sa paanan ni Gamaliel nung panahon nila, no? At ikukumpara sa panahon natin ngayon, para ka nag-aral sa Harvard University. So, ibinibida niya, nag-aral siya under Gamaliel. No? He studied under Gamaliel. Sino ba si Gamaliel? So, ayon po sa ating research, si Gamaliel po ay, sabi dito ay ganito, Gamaliel was a first century Jewish rabbi. So, siya ay teacher, no? Hudyo na teacher, no? Na iginagalang. Sabi diyan,
Gamaliel was a first century Jewish rabbi and a leader in the Jewish Sanhedrin. Gamaliel is mentioned a couple of times in the scripture as a famous and well-respected teacher. Gamaliel was a Pharisee and a grandson of a famous Rabbi Hillel. So, apo siya ni Hillel na isa ring sa mga iginagalang ng mga Hudyo na kanilang teacher. Okay, like his grandfather, Gamaliel was known for taking rather lenient view of the Old Testament law in contrast to his contemporary Rabbi Shammai, who held to a more stringent understanding of Jewish tradition. So, kasabayan niya si Rabbi Shammai. Pero si Rabbi Shammai ay masyadong stricto pagdating doon sa sa mga tradisyon. Samantalang si Gamaliel ay medyo lenient siya. Kumbaga sa panahon ngayon siya ay liberal, samantalang isa ay very conservative. Medyo doon sila nagkakaiba sa kanilang posisyon. Si Gamaliel ay lenient, ang kanyang view sa Old Testament law, samantalang si Shammai naman ay masyadong mahigpit pagdating naman sa kanilang tradisyon. Okay, so kilala na natin si Gamaliel. Doon po nag-aral si Apostol Pablo. Si Gamaliel ay isang Pariseo. Natural lang na ang itinuturo ni Gamaliel kay Apostol Pablo, kung siya ay nag-aral kay Gamaliel, ay ang tungkol sa paniniwalang Pariseo. Okay, verse 3, muli ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Then Paul said, I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. So sabi niya, ako'y tinuruan ng mahigpit na pagtuturo ayon sa kautusan ng ating mga magulang. Tinuruan siya ni Gamaliel ng kautusan ayon sa kautusan ng mga magulang. Kasi si Gamaliel po ay Pariseo, natural ang ituturo niya kay Pablo ay yung tungkol sa kaalaman, tungkol sa Pariseo. At ang mga Pariseo ay nagtuturo tungkol sa kautusan ng magulang. Pansinin po natin, hindi siya tinuruan tungkol sa kautusan ni Moses. Ang ay tinuro sa kanya ay yung kautusan ng mga magulang. Sa Galatians chapter 1 verse 13 to 14, para maintindihan lang natin itong background ni Apostol Pablo nang siya ay turuan ni Gamaliel. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Ito po yung pagkukwento tungkol sa kanyang former way of life, yung kanyang dating buhay nang hindi pa siya nagiging alagad ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and I tried to destroy it. Alam niyo yon, I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my father. So, saan siya zealous? Sa tradition of the fathers. Kaya nga, doon sa kanyang pagiging zealous sa tradisyon ng kanyang mga magulang, ang tingin niya kalaban yung Church of God, kaya nga ito ay kanyang pinipersecute. Yun yung panahon na siya hindi pa nagiging alagad ng ating Panginoong Kristo. Sa Philippians chapter 3 verse 4 to 6, ganito rin yung kanyang pahayag. Ang sabi ay ganito, though I myself have reason for such confidence, if someone else think they have reasons to put confidence in the flesh, I have more.
circumcised on the 8th day. No? Sa ikawalong araw na ako'y na-circumcised, no? Na ako'y natuli, na of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. In regard to the law, a Pharisee. Kung may kinalaman sa kautusan, ako ay isang Pariseo. As for zeal, persecuting the church. As for righteousness based on the law, faultless. So makikita natin, kung may kinalaman sa kautusan, yung kanyang former days, no? Sa kanyang former days, kapag may kinalaman sa kautusan, siya ay isang Pariseo. Sapagat si Gamaliel ay isang Pariseo, siya ay tinuruan na tungkol sa kautusan na may kinalaman sa sa view ng Pariseo. Nung nakaharap ng ating Panginoong Kristo yung mga Pariseo, meron siyang inireveal tungkol sa mga Pariseo. At yun yung mabasa natin dito sa Mark chapter 7 verse 6 to 9. At ganito yung ating mabasa. So ito yung panahon na nagpe-personal ministry ang ating Panginoong Kristo at nakaharap niya yung mga Pariseo. At sa kanyang pagharap sa mga Pariseo, ito yung kanyang sinabi tungkol sa mga Pariseo. At ito ay mabasa natin sa verse 6 at itutuloy natin sa verse 9. Ganito po ang ating mabasa. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So yung mga itinuturo nila mga human law. Ang kanilang aral ay utos ng tao. Sa verse 8 ang sabi, you have let go of the commands of God and are holding on to human tradition. So ang hinahawakan nila, hindi na yung kautusan ng Diyos hindi na yung kautusan ni Moses kundi ang mga tradisyon. And he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own tradition. So makikita natin, ito yung panahon na nung nakaraang buhay ni Apostol Pablo. Siya ay isang Pariseo at ayon sa ating Panginoong Kristo, ang mga Pariseo ay hindi na nanangan sa kautusan ng Diyos, kundi ang pinanghahawakan nila ay ang mga salit-saling sabi ng mga tao. At ito yung buhay ni Apostol Pablo. At ito yung kanyang sinasabi dito sa mga taong ito na kanyang kaharap na gusto siyang saktan at gusto siyang patayin. So itutuloy natin yung pagpapaliwanag ni Apostol Pablo at ang sabi sa verse 4 ay ganito, I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison. So alam niyo po, at ito yung ginagawa ko. Kinakaladkad ko ang mga lalaki at babae at dinadala ko sa kulungan. Okay? Sa verse 5 ay ganito, as the high priest and all the council can themselves testify, I even obtained letters from them to their associates in Damascus and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. So ito yung ginawa ko Nung hindi pa ako na convert na maging alagad ng ating Panginoong Kristo, ito ang ginagawa ko. Laban ako sa iglesia ni Kristo o sa iglesia ng Diyos. And laban ako sa mga alagad ni Kristo at sila ay dinadala ko sa mga kulungan. Sa verse 6, ganito ang ating mabasa, about noon as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me?
Sa verse 8, ganito ating mabasa, "Who are you, Lord?" I asked. "I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting." He replied. "My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me." Verse 10, "What shall I do, Lord?" Yun ang tanong niya, no? Ito ay kinukwento ni Apostol Pablo yung kanilang paghaharap ng ating Panginoon sa Kristo. At ito ay tinatanong niya ang ating Panginoon sa Kristo, ano ang kanyang gagawin? "What shall I do, Lord?" I asked. "Get up," the Lord said, "and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do." So, pumunta ka sa Damascus, sasabihin sa iyo lahat ng mga bagay na dapat mong gawin. Now, sa 11, ay ganito ating mabasa, "My companions led me by the hand into Damascus because the brilliance of the light had blinded me." Nabulag ako doon sa liwanag na humupkop sa akin. Verse 12, ganito ating mabasa, "A man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. He stood beside me and said, 'Brother Saul, receive your sight.' And at that very moment, I was able to see." So, yun, kinakwento niya tungkol sa kanyang conversion. Sa verse 14, ganito ang ating basa, "Then he said, 'The God of our ancestors,'" si Ananias na po yung sasalita kay Apostol Pablo, at sabi, "Then he said, 'The God of our ancestors has chosen you to know His will and to see the righteous one and to hear His voice," His words from His mouth. Ulitin natin, sabi ni Ananias kay Pablo, "The God of our ancestors has chosen you to know His will and to see the righteous one," ating Panginoong Jesus yun, "and to hear words from His mouth." Okay, verse 15, ganito ang ating basa, "You will be His witness to all people of what you have seen and heard." So, gagawin kanyang saksi sa lahat ng tao, sa anumang iyong nakita at sa anumang iyong narinig. Sa verse 16, ganito ating mabasa, "And now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name." So, nakita natin dito yung salitang calling on His name. Kung tatandaan nyo doon sa Acts chapter 2, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, natupad na yung propesya ni Joel na sa mga huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu sa lahat ng laman, at ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sa mga tuwid, itong sinasabi ni Ananias kay Apostol Pablo, kung gusto mong maligtas, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. At sa iyong pagtawag sa pangalan ng Panginoon, dapat ka mabautismohan upang mahugasan ang iyong mga kasalanan. So, wala pong taong tatanggapin ang Diyos na tatawag sa kanyang pangalan na upang maligtas kung hindi po dadaan sa pagbabautismo upang mahugasan ang kanyang kasalanan. Kaya mahalaga po yung bautismo eh. Kina-question tayo, bakit napaka stricto nyo naman pagdating sa bautismo? Sapagkat yun po, marami po tayo mga talatang nabasa na nagpapahayag sa importansya o sa essentiality ng bautismo, may kinalaman sa sa kaligtasan. Kung tatanggapin mo yung ebanghelyo sa iyo ipinangangaral, dapat kang mabautisman. Yan naman po ay nasa Acts 2 rin, verse 41 to 42. At ito naman po, para makatawag sa pangalan ng Panginoon, dapat kang mabautismo at mahugasan ang iyong mga kasalanan. So, importante po yun. Kaya yung hindi pa po nababautismohan, kung meron na po kayo pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, ay akin po kayong binibigyan ng panghihikayat tungkol sa bagay nito na kayo ay magsumiti sa tawag ng pagbabautismo. So ito yung nabasa natin ay may kinalaman doon sa
Na yung conversation na ito ni Ananias at ni Apostol Pablo, yung paghaharap niya sa ating Panginoon Kristo sa daan patungong Damascus, ito yung kanyang, dito siya na-convert. Kaya nga po, kung meron pa kayong time, panoorin niyo po itong video nito. No? Ang title po ay Conversion of Saul. Ito po ay tumatalakay doon sa chapter 9. At yun yung kinukwento ng Apostol Pablo dito po sa kanyang pagdidepensa ng kanyang sarili dito sa harap ng mga tao. So sa kanyang pagpapatuloy ng depensa, ganito po ating mabasa. When I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into trance. No, nahimatay siya, no, nawalan siya ng diwa. Okay? So verse 18 and sabi ay, and saw the Lord speaking to me. No, nawalan siya ng diwa, nawalan siya ng alirat, at nakita niya na nagkikipag-usap sa kanya ang Panginoon. At ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Quick, he said, leave Jerusalem immediately because the people here will not accept your testimony about me. At sa verse 19, ganito ating mabasa, Lord, I reply, these people know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him. So alam ng mga tao, no, itong ginawa ko. Lalong-lalo na yung ginawa ko kay Stephen. Alam nila na pumupunta ako sa sinagoga, sa lahat ng sinagoga at kinakaladkad ko yung mga nakikilala kong mga alagad mo. So ito yung pangyayari sa akin. Okay, verse 21, ganito ang ating basa. Then the Lord said to me, go, I will send you far away to the Gentiles. The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voice and shouted, rid the earth of him, he's not fit to live. So, nung magsimula siyang magpahayag at magsaysay ng kanyang depensa tungkol sa bagay na ito, nakinig naman yung mga tao Pero nung sabihin niya na inuutusan siya ng Diyos o ng ating Panginoon Kristo na mangaral sa mga hintil, doon na nagalit yung mga tao. Ayaw nila yun Ayaw nilang makasama yung mga hintil. Bagamat ito'y nasolve na sana doon sa Acts 15, Pero dito, yung mga Hudyong ito ay nagalit sa kanya nung sabihin niya ang bagay nito. Sayang, nakikinig na yung mga tao Sayang, nakukumbinse na sana yung mga tao. Pero nung sabihin niya na sinabi raw sa kanya ng Panginoon na go and I will send you far away to the Gentiles, ang mga tao ay nagsigawan at sinabi nga na alisin siya sa mundo, dapat siyang patayin. Rid the earth of him, is not fit to live. So verse 23, ganitong ating mabasa. As they were shouting and throwing off their cloak and flinging dust into the air, nagwawala sila, hinuubad nila yung kanilang kasuotan at nagtatapon sila ng alikabok sa hangin, sa galit nila. The commander ordered that Paul be taken into the barracks. He directed that he be flogged and interrogated in order to find out why the people were shouting at him like this. Sabi ng commander, manggulo na masyado, dalhin niya sa barracks. Sulitin yan, tanungin si Apostol Pablo, o yung Pablo na yan, tanungin, at paluin, para maintindihan natin kung bakit siya, bakit sobra ang galit ng mga tao sa kanya. Sa 25, ganitong ating mabasa. As they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't been found guilty? Okay lang ba na gulpihin niyo ako, paluin niyo ako, nang walang due process? Samantalang ako ay
Roman citizen. Ha? So, nagulat sila. No? Ito parang ikinukulong nila ay isang Romano. So, verse 26, ganito ating basa. When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. What are you going to do? He asked. This man is a Roman citizen. Hala, anong gagawin mo? Itong ating gugulpihin at ikukulong ay ay mamamayan ng Roman. Siyempre matatakot sila sapagkat sa panahon na yon, they were under Roman government. Napailalim sila sa gobyerno ng Roma. Under sila ng Roman Empire. So at itong binubugbog nila ay ay isang Romano. Natural, magtatanungan sila. Natural, kakabahan sila. Kaya nga sabi, hala, Roman citizen pala yan. Paano na? Sa 27, ganito ating mabasa. The commander went to Paul and asked, tell me, are you a Roman citizen? Ang sagot natin ni Apostol Pablo ay, yes, I am. He answered. Then the commander said, I had to pay a lot of money for my citizenship. At ang sagot naman ni Apostol Pablo, but I was born a citizen. Paul replied. So, siya ay citizen by birth. Samantalang yung commander ay citizen by payment. Pinagbayaran niya yung kanyang pagiging citizen. So 29, ganito ating mabasa. Those who were about to interrogate him withdrew immediately. So yung bubugbog sa kanya, yung magsusulit sa kanya habang binubugbog siya, umagwat na kay Apostol Pablo. No? Inagwatan na siya, no? Hindi na tinuloy yung kanilang gagawin. No? Those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. So, kinabahan na yung commander, So, hindi na siya mapalagay. Bakit? Nabibingit siya sa alanganin. Sapagkat, paano na? Roman citizen pala itong kanilang binubugbog at ikinukulong. Okay, verse 30, ganito ating basa. The commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews. No? Sabi ng commander, kailangan malaman natin bakit galit na galit yung mga Hudyo dito kay Pablo. The commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews, so that next day he released him and ordered the chief priest and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. So, gusto malaman ng commander, bakit gusto nilang bugbugin si Pablo? Bakit inaakusahan sila? Ano akusasyon nila dito kay Pablo? Bakit nila inaakusahan? So, nung sumunod na araw, pinakaulan si Apostol Pablo, at hiniling sa mga chief priests at sa lahat ng miyembro ng Sanhedrin na magtipon para pag-usapan. Sila na yung lumitis dito kay Apostol Pablo. At si Apostol Pablo ay dinala sa harapan nila. At dito natapos yung chapter 22. At sa chapter 23, ay patuloy natin itong pag-aaralan. Maraming salamat po sa time na inyong inukol at sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod na video na akin pong gagawin. Muli, ako po si Nehemiah Sayuhay at labis po akong magpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang mga video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po
At kung gusto niyo po makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ito ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo sa comment section. At sana po ay huwag niyo kalilimutan panoorin itong mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog na nasa akin pong likuran. Muli, ako si Nehemie Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo.